Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the latest Poco X8 Pro. So ano ang bago rito sa Poco X8 Pro na to versus the Poco X8 Pro ng last 3 months? Well, this one is back to basic to its original design. And what is that? Well, papakita ko sa inyo, okay? Of course, same specs pa rin ito. Para sa mga hindi pa aware, yan pa rin po ang specs niya. So, same performance. Wala pong binago except sa design na binalik sa original na kauna-unahang Poco talaga na identity. Yes! Bubuksan na natin to. Yun. So, ito na nga. Yes! Here we go. Ano kaya itong sinasabi ni Poco na back to original identity? Ito na nga. So, again, quick unboxing lang ito. Pakita ko lang sa inyo ang kasama sa box just in case na pag bumili kayo. Ito po ang mga kasama niya sa box. Meron tayo mga literatures. Of course, kasama na rito ang warranty and guide. And then we have a jelly case. Poco branded. Yes, this is the gray one. So, plastic lang po syempre ito. Pero okay to. Better ito kaysa doon sa transparent. I prefer this one. And of course, tabi mo natin saglit to. Yung mga kasama sa box pa, para din natin mamaya balikan. 100 watts na charging brick. Dito pa lang solid na. And yung Type-C to Type-A na charging cable and data cable na rin po yan pinagsama na. Okay? So basically, ito na po ang kasama sa box. Ito na lahat yun. Okay? Now, focus na tayo sa phone. Again, similar spec. Kaya nasabi ko, Dimensity 8500 Ultra pa rin ang chipset and pang flagship ng mga specs. And ito na nga, yun! So yun, this is the original color of the Poco brand. Sa mga fans dyan talaga ng Poco, alam nyo yan, ito talaga ang kulay niya. This yellow, okay? This one has slightly interesting and different design. No? May bilog siya rito, pero hindi naman siya textured. For some reason, I think, nasa loob itong design na ito. Meron din tayong parang hulma para sa camera module niya. And of course, again, flat edge pa rin po siya. I like this one na ginawa nila, no? Black yung edges niya, itong gilid. Pwede pa rin siyang tumayo sa sarili niya dahil ganun siya ka-flat. And we have some antenna lines pa rin. Okay? So basically, ganun pa rin except for this color. Okay? Personally, actually, nung nirelease ito 3 months ago, I thought na hindi sila magre-release this time ng yellow. Sabi ko, bakit ganun? Puro ganun ng kulay. Black, white, and mint green lang. Asan yung yellow? So ito pala yun. Pinanghuli nila. I don't know why. Pero at least sa mga very familiar sa Poco branding, this is the original and ito talaga yung identity ni Poco. And this time, the Poco X8 Pro, meron din. Okay? So, ang pinakatanong, after 3 months, sulit pa rin ba ito? Can I still recommend this as one of the best? Kasi sa last na mga top list ko ng mga smartphones, Poco X8 Pro, lalo nung comparison ng Poco X8 Pro and versus Poco X8 Pro Max, mas nanalo po ito. Mas naging preferred ko itong smartphone na to, itong unit na to. Okay? Why? Kasi better camera and so on and so forth. But anyway, pakita ko pa rin sa inyo ang naging performance niya after ng maraming update, 3 months na update. Kamusta ba? Nagbago ba ang paningin ko o hindi? Well, isa-isahin natin ulit. Again, this is the detalyadong review part 2 for Poco X8 Pro smartphone. Okay? Let's start! So, ayun, after 3 months and around 9 updates, okay? Big updates na natanggap natin sa Poco na to. I can still say na this is still one of the best and highly recommended ko na Poco phone and one of the best mid-range smartphone today, okay? Sa price nito na naglalaro around 17,000 to 21,000, depende sa variant. Kapag sinuwerte ka pa, nakakuha ka ng discount, Chomempo, pwede mo mabili ito ng 15,000. Nakita ko ito na buwagsak ang presyo last month. Well, this is still highly recommended. Okay? Na kung napanood nyo yung detalyadong review nito and the comparison video na isinalang ko ito, solid pa rin po ito hanggang ngayon. So kung hindi ka pa desidido sa gusto mong bilhin na smartphone, well, this is the Poco X8 Pro and this time, balik sila sa original na color, the yellow. Of course, pag sinabing Poco, yellow. Ito talaga yung signature nila na kulay, di ba? Buti nilang akala ko talaga hindi sila magre-release this year and now it's here. Yes, look at that. This is the Poco that I know at nakasanayan ko talaga na kulay niya, okay? Parang hindi kompleto ang series na to kung wala itong yellow na to. So, syempre, hindi lang porket sinabi ko na recommended, highly recommended itong smartphone na to is you'll just believe it, okay? Of course, bibigyan ko pa rin kayo ng mga actual test
as usual, detalyadong review pa rin po ito after 3 months. And umpisa natin, okay? So, performance na agad tayo. Again, kung hindi nyo po naaalala, itong specs niya, yan. This is running on Android 16 and Android 17 soon, of course. May chipset po ito ng MediaTek Dimensity 8500 Ultra. 4nm po yan, 8-core, up to 3.4 GHz na clock speed. At ang GPU nito is Mali G720 MP8. That's 8-core, 1.5 GHz na clock speed. Okay? Pangmalakasan even the GPU. Now, ang Antutu score nito, ganun pa rin po, 2 million. Pero I'll show you, of course, kailangan makita niyo yan. So, I did some test. This one, unang test ko out of the box, this yellow one is 1.8. Of course, tapos after a few days, umakyat na agad sa 1.9. And then, 2 million. So, currently, nasa 2 million tayo. Naglalaro sa 2 million na Antutu score. And the more ko siyang ginagamit, pataas pa siya ng pataas. So, kailangan lang siyang i-exercise ng konti para may stretch. Alright? So, ang nakuha natin na score, nasa 2 million pa rin as of June 2026. Now, ang translation nito sa game, of course, sa Mobile Legends. Of course, kahit max settings, max graphics, max FPS, nakakakuha pa rin tayo dito ng 100 to 120 FPS. Solid pa rin. Honor of Kings still runs at 120 FPS pa rin. Hindi pa rin po yan nagbabago. Sa PUBG Mobile, still runs at 120 FPS, of course, kapag sinet mo siya sa super smooth graphics and extreme FPS. Now, of course, para fair, sinet ko rin siya ngayon this time sa Ultra HDR and Extreme FPS. So, nilagay natin kanina, yung unang settings, sa lowest graphics pero max FPS. This time, max graphics, Ultra HDR po yan, and Extreme FPS, nag-run po siya ng 58 to 60 FPS. Okay, while bumaba siya, still that's stable pa rin naman po, don't worry. So, para fair, hindi ko lang siya nilagay sa lowest graphics, sinet ko rin siya sa highest graphics. So, dalawang test po para sa PUBG Mobile. Sa Call of Duty Mobile, ganun din ang ginawa ko. Still, nagra-run pa rin siya ng 120 FPS stable sa low graphics and ultra FPS. Pero nung in-switch natin siya sa maximum graphics and max FPS, nag-run lang siya ng around 59 to 60 FPS. Still, stable pa rin naman. Well, naka-max graphics na. So, para wala na masabi iba dyan na, syempre, kaya nag-120 FPS kasi naka-lowest graphics. Well, ayan din po. Nilagay ko na rin po yung settings sa max para both lowest and max meron po kayong idea. Okay? Now, sa Zenless Zone game naman, sinet lang natin siya sa medium graphics and 60 FPS. Nag-run naman siya ng 60 FPS and 41 degrees Celsius. Stable siya in 1 hour. Sa Neverland naman, sinet natin siya sa smooth graphics and 60 FPS. Nag-run naman siya ng 60 to 65 FPS and 42 degrees Celsius. Stable. Yes, hindi pa po siya nag-overheat, which is a good sign. Now, akyat tayo sa mas malakas na game. Genshin Impact still runs 60 FPS pa rin kapag nilagay natin siya smooth graphics and highest graphics. Okay? Genshin Impact nagra-run pa rin sa 60 FPS. Stable, yes. Kahit iset natin siya sa lowest graphics, gaya na nakikita nyo, at sinet din natin siya, of course, sa highest graphics naman para fair, 60 FPS pa rin, stable, okay? Ang difference lang, 2 degrees Celsius. So, 40 degrees Celsius kapag ka lowest graphics, 42 degrees Celsius kapag ka highest graphics, stable temperature po yan in 1 hour, okay? Now, sa Where Winds Meet, sinet natin siya sa balanced graphics and high FPS, nakakuha tayo ng 30 to 36 FPS. Yes, kabigatan talaga tong game na to. Pero in fairness, 41 degrees Celsius lang in 1 hour. Stable. Alright. Now, just so you know, meron po itong Game Turbo where you can switch, pakita ko lang sa inyo saglit, where you can switch sa Wild Boost. Of course, para kung gusto nyo na makakuha talaga ng malakasan na FPS, pang mataasan na FPS, just switch here. Ayan. You can always turn this on and off, and of course, there are some features here na pwede mo rin gamitin. Okay, depende na sa yan. These are available para sa mga games na nandito sa, or ini-install mo sa smartphone na to. Okay? Now, of course, i-consider natin dito ang bibigay kong rate sa kanya sa price tag. Well, this Poco X8 Pro deserves 9 out of 10 sa performance. Again, ang price tag nito naglalaro ng 17 to 21K. So, ganito ka-stable, ganito kaganda ang performance niya, hindi ba worth it yan sa 9 out of 10 na score niya sa rating ko? Diba? Solid. Now, lipat naman tayo sa battery, okay? Again, this has 6,500 mAh na battery with 100 watts hypercharged wired charging po yan. Power delivery 3.0 na rin po. Supported din ito, just in case lang na gumagamit kayo, ng 27 watts reverse wired charging. Okay, so now, sa PCMark, okay, ito yung recent lang ito na score, hindi ito yung lumang score, bago po ito na test para makita nyo kung nagbago ba siya, may difference ba. Sa half brightness, half volume, with internet, nakakuha tayo ng 15 hours, 27 minutes. Again, that's half brightness, half volume with mobile data. Okay?
half brightness lang po yan. So kung nasa office lang kayo, nasa loob lang kayo ng bahay, hindi nyo naman kailangan ng full brightness, makakakuha kayo ng ganito tagal na endurance. Okay? Sa full brightness naman and full volume with internet or mobile data, nakakuha tayo ng 11 hours and 28 minutes. So sa mga tropa natin dyan na riders, laging nasa tanghaling tapat, sikat ng araw, mataas, sobrang liwanag, kailangan nyo naka max brightness, max volume, and with mobile data, pwede kayo makakuha ng 11 hours, 28 minutes. Okay? So this one, syempre, wala pa po tayong tinatanggal dito na mga bloatware and yung mga social media rito is as is pa lang. Hindi pa naman siya sobrang heavy talaga yung pinaka social media. So, your results may vary depende sa test nyo at sa lifestyle nyo at sa dami rin ng mga pinag-i-install nyo sa smartphone. But in my test, again, we got 11 hours and 28 minutes sa max brightness, max volume with mobile data. And for that, bibigyan ko to ng 8.5 out of 10 na score sa battery. Alright? Now, lipat naman tayo sa display. Okay. So this has 6.59-inch 1.5K AMOLED, ha? That's 1268 by 2756 with Dolby Vision support na yan, 120Hz screen refresh rate din po, HDR10+, HDR Vivid, and ginamit natin to sa labas, sa tanghaling tapat, with 800 to 3,500 nits, 3,840Hz PWM dimming na rin with Wet Touch Display 2.0 at ang protection nito is Corning Gorilla Glass 7i. Okay? Supported din ito ang multi-touch, 10 multi-touch, 10 daliri. Sabay-sabay po yan. Pwede nyo gamitin. Depende sa mga games na supported ng mga games na may multi-touch. And this one, pwede nyo panoorin ng Netflix. Widevine level 1 po ito, HDR playback and Dolby Vision supported na nito. Full HD sa Netflix. Okay? Now, just in case na gusto nyo makita yung kanyang settings, papakita ko na sa inyo saglit. Alright. Now, we have here, all this time, from unboxing, nakaset siya sa 120Hz screen refresh rate para pang malakasan, but still you can customize din. Kung naka-specify lang, depende sa mga apps ang gusto nyo na naka 120Hz. Para mas makatipid, kung gusto nyo mas mataas pang makuha yung battery endurance sa nakuha ko na sa PC Mark, pwede nyo pang i-improve yung battery. Kung isa-set nyo yung mga hindi naman importante na naka 120Hz, like Google One, hindi naman kailangan 120Hz yan. Google, okay? Mga Google apps, pwedeng 60Hz lang yan. Yung mga games lang set nyo sa 120Hz. Yung mga pinapanooran nyo, set nyo sa 60 to 90Hz. Pwede yun. Mas makakatipid pa kayo sa battery at pwede pang mas mahaba makuha nyo na score. Kasi itong setup ko is naka max load talaga, naka max settings. At least, most of it. Okay? So that is why pwede nyo pang ma-extend yung score nun. Depende pa sa inyo yun at depende sa setup na napili nyo. Alright. Now, kung gaano kaganda ito, well, yan, tignan nyo maigi kung gaano kaganda ang display nito. This one, pwede talaga kayong manood dito. Ang solid ng experience dito, mas immersive, buhay ng buhay ang kulay, vivid colors at 1.5K resolution. Ito po, ganyan po kaganda. Siyempre, supported dito ang up to 4K resolution sa YouTube. But of course, since 1.5K resolution lang ang display nito, best na panooran nito sa 2K resolution if supported ng video sa YouTube pag nanonood kayo. Alright? Pagdating sa score, bibigyan ko to ng 9 out of 10 din for the display. Solid na score para sa solid na display. Maganda talaga display nito. Okay? Now, for the camera, kung napanood nyo yung previous review ko, talagang nanalo ito ang camera nito actually doon sa comparison na ginawa ko. And even sa mismo detalyadong review, maganda rin naman talaga ang results nito. And yan, papakita ko lang dyan sa inyo sa screen. Habang nagsasalita ako, napakaganda ng mga kulay. Hindi siya exaggerated sa color contrast. And properly na paghihiwalay niya na maayos ang background, foreground. Maganda po ang kanyang flagship level, yung kanyang depth of fields. Yung white balance nito almost flagship level na napakaganda actually. Solid. And kung gusto niyo ng mga bokeh effect, pwede nyo i-adjust ang settings ng camera na to. Even with the camera na sa selfie camera, solid din. Okay? Kung hindi ko pa nababanggit, ang camera po nga pala nito ay 50 megapixel sa rear, f1.5 aperture po yan, wide with OIS, and 8 megapixel naman yung ultra wide na katabi niya sa baba, f2.2 naman po yan. Okay? The rear camera can record up to 4K at 30 and 60 fps. Sa front camera naman, meron tayong 20 megapixel wide f2.2 aperture, kaya po niya mag-record ng 1080p at 30 and 60 fps. Now, ito naman ang video recording quality niya. So, ito yung 4K 60 with OIS na po yan. Yes, 4K 60, may OIS. Naglalakad po tayo. So, kumusta naman yung stabilization? Yan. I think smooth kasi sobrang smooth dito sa screen. I'm not sure kung ganoon siya ka-smooth sa actual, but kamusta yung microphone? So,
this is the front camera. 1080p at 60 fps lang po ang supported niya. So, actually okay naman. Nice. Medyo low light lang tayo, pero kahit low light siya, ang ganda pa rin ang napoproduce niya na quality ng video. Ito yung video quality. Kamusta yung microphone? Kasi medyo may tumutugtog na music sa background. I'm not sure kung rinig. I hope hindi ako makapiright. But this is the front camera again at 1080p at 60 fps. So as you can see, pagdating sa video recording and stabilization, actually maganda siya, solid. So kung gusto niyo mag-vlog, meron din po siyang dual video support wherein pwede niyo talaga siya magamit kapag gusto niyo mag-vlog, kita mukha niyo and kita rin yung nakikita niyo sa harap niyo. Okay? Gaya ng video na to. By the way, there is a dual video here and pwede rin natin ilipat-lipat yung pwesto ng dual video kung saan pwede natin ipakita yung what do you call this, yung place na pinupuntahan natin. Like kunwari, yan, pero still you want to talk sa camera na nakikita ka ng camera mo. Yes, bali front and rear camera sabay po na ginagamit dito. This is a dual video. Yes, meron po dito sa Poco X8 Pro. Actually maganda nga siya, no? This is nice, good for vlogging. Kamusta Mike? So as for the camera, again, binabangga ko lang sa price tag niya. This is 8 out of 10 solid. Highly recommended pa rin and possible na ito ang manalo for this 2026. Year 2026, baka best mid-range smartphone itong Poco X8 Pro ko. Solid, maganda, hindi kayo mabibigo rito at hindi kayo mabibitin. Right? And with this yellow variant, nice! The original Poco color is back. Woo! Of course, sa camera, 8 out of 10 ang score niyan. Okay? Now, sa audio naman. Of course, this is stereo speaker. Meron tayong speaker dito sa taas, kung saan nakalagay din ang earpiece, kaya malakas din po ito. And we have also a main speaker dito sa baba. Ngayon, ito po ang kanyang tunog. I know hindi nabibigyan ng justification ng microphone ng smartphone ko yung actual niya na tunog in person. But let me tell you, this is tuned by Dolby Atmos. Okay? So, maganda po. Quality yung kanyang sound. Not the loudest, pero maganda, crisp, malinaw, talagang solid. Pwede na actually yung lakas ng speaker niya in a small room. Pwede na. Solid na ito. And, syempre, ang score nito, 8 out of 10 sa audio. Okay? And finally, last na to, sa connectivity. This supports 4G, LTE, VoLTE, and 5G. Okay? Sa Wi-Fi naman, meron itong Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz support and up to Wi-Fi 6 na feature. Okay. So, speed test. Sa Wi-Fi, wala pong kaproblema ang speed test dito. Talagang gamit na gamit yung aking 800 Mbps na subscription. Pero, sa mobile data, ang laki na improvement niya actually after a few updates. Why? Dati ang nakukuha ko lang is 100 to 150 Mbps sa smartphone na to. After update, for some reason, nakakakuha na ako dito ng 200, even 300 Mbps sa mobile data speed test dito sa labas ng bahay. Ang solid, ang lakas po. Ewan ko, I don't know what Poco did, but the update made the signal better sa mobile data. Solid, okay? Walang pagbabago sa Wi-Fi, good, very good pa rin. Pero sa mobile data, nag-improve po yung kanyang reception. Very good. At no delays din sa mga chats and calls. Very good dito. Solid. Okay? So, these other features ng connectivity, this has Bluetooth 5.4, aptX HD, LHDC5, Auracast, ASIA, and MIHC supported po siya. So, that means mga high definition ng mga audio, wireless audio supported ng smartphone na to. May IR blaster dito sa taas, which you can use to control some appliances like TV, basta may mga infrared support, pwedeng control ng remote. Possible na pwedeng kontrolin ng smartphone din na ito. Alright? Just use this app, the Mi Remote, you know, and from here, you can add kung anong brand, kung anong appliances, and then pili ka kung anong brand ang ginagamit mo. Yes, napakalaki po. Actually, globally talaga supported itong smartphone na to. Lahat halos ng brand na alam mo or ginagamit. Okay, pag wala rito, baka hindi pa lang na-update or baka fake yan nakukuha mo na brand. Wala naman talagang ganung brand.
Baka lang naman, but I'm not really sure. Now, meron din po itong NFC, in case na gumagamit kayo ng Google Pay. Wala po itong eSIM, okay? So, physical SIM lang tayo dito. And USB Type-C 2.0 po ito with OTG support. Yun. Now, for connectivity, since ang ganda ng in-improve ng kanyang mobile data, bibigyan ko ito ng 9 out of 10 sa connectivity. Solid itong si Poco X8 Pro. Yes! Now, sa verdict na tayo, okay? So again, this is the Poco X8 Pro, the original color, yes, and bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10. Total na yun overall. Okay? Still one of the best in its price category. Still reliable and still highly recommended mid-range phone of 2026. This yellow variant will be available on Shopee and Lazada and other official Poco stores. This could be limited edition. I'm not really sure kung limited edition nga talaga siya. But if it is limited edition, maybe paunahan na. Go get yours ASAP. Kung hindi ka pa nakapag-decide, this is the best time. This is the sign na to buy one of the Poco X8 Pro and get the yellow edition. Baka lang naman limited edition. If not, well, it's available na right now sa mga official stores niya. Okay, iwan ko yung link sa video description. Kung wala doon, possible na nandito yan sa floating tag ng Shopee and Lazada. Kung wala rito, most probably nakapin sa comment section. Ipipin ko na lang sa comment section yung actual na official link. Okay? Official po yan, so hindi po kayo may scam at talagang original yung mga products na matatanggap nyo. Again, this is the Poco X8 Pro, the yellow edition. Same, very reliable smartphone. Same, highly recommended na mid-range phone. This one, okay? Ikaw, boss, ano ang opinion mo dito sa smartphone na to? Mapapabili ka ba? Usap tayo sa comment section. Again, this is the Poco X8 Pro, and you're watching the Rain Manguera YouTube channel. Alright, let's go! Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na magugulo.